So, praise God. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng ating daily morning tilaok. Ako po muli si Sister Janet Baba ng TSCCFI at sama-sama po tayong magbulay ng salita ng ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat minsan pa sa panibagong araw na to, panibagong kalakasan, panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. At dalangin namin, minsan pa patuloy kayo pumanguna. Ano man po yung mensahe na inilaan nyo sa araw na to, naway makapagbigay po ito ng kalakasan sa bawat makakarinig. Gamitin nyo lang po ang inyong lingkod para po sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Maraming pong salamat. In Jesus' name, Amen. Praise God. Ang verse po natin sa umagang to ay matatagpuan sa Isaiah 55:6. Sabi po dito, "Seek the Lord while He may be found. Call on Him for salvation while He is near." Ito po ay pinamagatan kong seek the Lord. So yung verse po natin, nagsimula siya by instructing us to seek the Lord while He may be found. In the Bible, ang ibig sabihin po ng seek the Lord ay ang magkaroon po tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos. At sa simpleng paraan, paano po ba natin magagawa ito? Sabi nga po, sa pamamagitan ng pagpipray, ng studying, ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, aligning one's life with His will. Sa makatwid, tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, bawat isa, tayo po ay iniimbitahan. Tayo po ay may panawagan na hanapin natin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Seek the Lord while He may be found. Ina-emphasize po dito yung urgency of seeking God, na habang may pagkakataon po tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Gawin na po natin to. Pwede po nating sabihin na andyan naman si Lord, available siya palagi. Ngunit alalahanin po natin, hindi po ito patungkol sa availability ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoon Diyos, mananatili po siyang Diyos. Pero sa atin po, ito po ay patungkol po sa atin dahil hindi po natin alam yung ating kinabukasan. Sabi nga po, sa atin meron po tayong time limit. Kaya habang may pagkakataon po, tayo po ay lumapit habang siya ay malapit po sa atin. Kaya nga po sabi dito, call on Him while He is near. Encouragement po ito sa atin na huwag po tayong mag-delay or mag-postpone na lumapit sa ating Panginoong Diyos. Minsan po, nakakalungkot na kahit believers na pero wala ka pa rin time mag-worship, walang time mag-fellowship, walang time na mag-seek ng guidance sa ating Panginoong Diyos para lalo tayong maging close sa Kanya. At kung magiging honest po tayo sa sarili natin, minsan tayo po ito There is a time to seek Him, at sabi po dito, and that time is now. Hayaan niyo po akong i-share sa inyo 3 key points mula po sa verse na to. Number 1 po, invitation. The word invites you to come to God. Katulad po ng nabanggit ko kanina, kung babasahin po natin mula po dun sa naunang verse, same chapter po ng Isaiah, sa Isaiah 55:1-3, mababasa po natin doon, 4 na beses po binanggit yung salitang come. 3 beses din po binanggit yung salitang listen. Kaya dito po, andun po lagi yung invitasyon na tayo po ay lumakad, palapit sa ating Panginoong Diyos. At sino po ba yung tinatawag na lumapit? Sabi po dito, everyone who thirsts. Katulad po ng binanggit ni Jesus Christ sa John 7:35. If anyone thirsts, let him come to me and drink. Hindi ito patungkol sa pagkauhaw natin sa physical, but yung spiritual na kauhawan natin. Binabanggit sa Bible yung word na thirst to describe the spiritual longing for the Lord. It is a spiritual seeking for satisfaction. Kaya nga po nandun yung sense of urgency sa invitation. Andun po yung pagkagutom o pagkauhaw ng ating kaluluwa na maari mong ikamatay spiritually. And only God can satisfy our souls. Tanging kay Lord lang natin matatagpuan yung true life.
Come and listen. Sabi po doon, coming to God means listening to Him. And listening to Him is how you live. Kapag nakikinig po tayo, dapat hindi ka nagpapadistract. The Bible, familiar po sa atin yung story ni Mary at ni Martha. Diba? In-invite nila ang ating Panginoong Diyos sa kanilang tahanan. Si Mary umupo sa harapan ng ating Panginoon. Samantalang si Martha ay nagpa-distract kung ano po ba yung gagawin niya, ano yung ihahanda niya. Kaya imagine po natin bilang Christian na kung habang ini-invite po natin ang ating Panginoong Diyos, tapos iiwanan mo siya na hindi ka man lang nakapakinig, di po ba? Maraming distraction, di po ba? Maraming distraction sa atin, minsan yung cellphone natin, di ba? Minsan yung pag-aaral natin, yung mga friends natin, o kahit yung trabaho natin. Na minsan mas nabibigyan po natin ng oras kesa po dun sa mga bagay na alam nating mas importante, lalo na kung patungkol sa ating Panginoong Diyos. Gawin po nating priority ang lumapit at makinig sa Diyos. Kapag in-eliminate mo yung mga distraction, mas magiging efficient ka pa sa pag-aaral mo, sa work mo, hindi ka magpapaliban at mamamanage mo yung time mo. Magkakaroon ka ng time sa pagbabasa ng Bible, magkakaroon ka ng time sa prayer, time sa church, time sa fellowship. Kaya, sabi nga, God invites you to come to Him in the midst of a hostile world. Kumbaga sa gitna ng masamang nangyayari sa paligid, ang ating Panginoong Diyos ay nag-i-invite pa rin sa bawat isa sa atin. Number 2, restoration. The word calls you to restore your relationship with God. Returning is the language of restoration. It means to turn back, to come home. Yung invitation sa atin na lumapit ay call para magsisi tayo sa mga kasalanan natin. Masasabi natin dahil sabi nga limited yung opportunity na gawin natin to. Maaring ngayon, masasabi natin nandyan pa ang ating Panginoong Diyos sa atin. Malapit pa siya sa atin. Huwag po natin baliwalain yung pangungusap niya. Kung may mga pagkakataon sa tingin mo, wala naman ng pag-asa, masama na yung panahon. Pero ang sabi po, His thoughts are not your thoughts and His ways are not your ways. He promises compassion and abundant pardon. Kapag nangako si Lord, gagawin niya na ma-restore ka. Ma-restore yung relasyon niya sa iyo kung ikaw ay manunumbalik sa Kanya. Tulad ng tatay sa kanyang anak, di ba? Ganon din ang ating Panginoong Diyos. So the Lord shows compassion to those who fear Him, sa mga taong handang manumbalik sa Kanya. And when we speak about returning, we're speaking about repentance. Repentance is more than saying sorry. Dapat ang resulta nito makikita sa buhay mo. Kaya ina-highlight po dito na yung pagsisisi natin sa Panginoon ay makaka-apekto po sa relasyon din po natin sa iba. If you say sorry to God, He expects you to say sorry to others. If God has forgiven you, expect you to forgive others as well. Repentance to God and reconciliation with others go hand in hand. Makipag-ayos po tayo, wag po nating hayaan na manaig yung pride. Kung ating Panginoon Diyos, siya po yung naging example, naging halimbawa, siya yung nagpakumbaba para lang ipakita yung love at yung compassion niya sa bawat isa. Kapag nagawa mo magsisi at mag-reconcile, andun po yung assurance na muli tayo magkakaroon ng restoration at yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos ay mare-restore. Dito mo mako-confirm yung calling mo kung namuhay ka at nagmahal ka tulad ng Panginoon. You are an ambassador of Christ with your actions and you proclaim that the way back to God is still open. You witness at namumuhay ka ayon sa gospel. Number 3, expectation. The word exhorts you to live with a hopeful expectation from God. Napakahalaga po ng expectation in seeking God. Kapag nag-expect ka, nadadagdagan yung faith mo. Mas nagiging bold ka sa prayer mo at nandun din yung confidence mo that He will respond and act according sa pangako niya at sa character niya. Why expectation matter? Meron po ako ditong 4 na bagay na isi-share po. Number 1, confidence in prayer. Yung expectations mo ay makakatulong para makalapit ka sa Lord with confidence dahil alam mong nakikinig siya at sasagot siya sa mga prayer mo. At ito rin yung magtuturo sa iyo para mas lalo kang maging mataimtim o mas lalo kang maging consistent o persistent sa
prayer mo. Number 2, faith and hope. Kapag binanggit po yung expectation, nakalink na po dun yung faith at yung hope. When believers expect God to act, it strengthens their faith and encourage them na mas lalong magsikap na lumalim sa pagsisik niya sa ating Panginoong Diyos. Number 3, receiving blessings. May mga naniniwala na yung respond ni Lord ay ayon din sa expectations nila. Kaya mahalaga na nandun yung positive lagi. Yung, kumbaga yung attitude mo, kumbaga yung expectation mo, laging positibo na, kumbaga nakakapag-create ka ng atmosphere where God's blessings are more likely to be received. Kumbaga laging nandun, na positive ka lagi sa Panginoong Diyos. Number 4, overcoming doubt. Ang kukulangan sa pag-asa or lack of expectation ay maaaring maging hadlang para makakilos ang Diyos sa buhay mo. By cultivating a mindset of expectation, maaari nating ma-overcome yung mga alinlangan at maniwalang kaya ng Diyos na gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay mo. Again, why seek the Lord? Kasi God is the source of hope. Kung dumadating man yung time na nanlulumo ka, nawawalan ka ng pag-asa, sabi ng Bible, Word of God gives us hope. At kapag may hope, may joy, may peace. And biblical hope is the expectation of a good and happy life ahead. Our expectation should be in God, not in our conditions or circumstances, people, or things. Our focus is to be on God Himself. It is all about meeting Him. Seeking God is all about seeking God Himself. Sabi nga po, it is not about seeking religion, but seeking God. It is not just seeking an answer to prayer, but seeking God Himself. It is not just seeking health, but seeking God. It is not seeking money or provision, but seeking God. It is not seeking feelings, but seeking God Himself. Kaya, be sure that when you are seeking God, that is really what you are doing. That you are seeking God Himself, not any substitute for Him. Sa conclusion po natin, but the Bible tells us here na kapag ginawa po natin ang mga bagay na to, kung tayo ay tatawag sa ating Panginoong Diyos sa panalangin at magsisisi sa kasalanan at hahanapin natin siya personally, then we will be successful. Sabi po sa verse 7, nung verse po natin, He will have compassion of us, He will abundantly pardon. Kaya sa pagtatapos po natin, sabi po dito, it says, seek the Lord while He may be found. It says, call upon Him while He is near. So sa madaling salita, hindi po natin to pwedeng gawin kung kailan lang po natin gusto at kung kailan lang po tayo convenient. If God is speaking to your heart today and calling you to return to Him and seek Him, then kailangan mo mag-respond ngayon. Huwag natin baliwalain yung pangungusap ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa 2 Corinthians 6:2, now is the acceptable time. Now is the day of salvation. At sa Hebrews 3:15 says, today if you hear His voice, do not harden your heart. So wag po natin patigasin ang ating mga puso. Kung nararamdaman mo yung pangungusap ng ating Panginoong Diyos, ito na po yung panahon para tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. May pangako ang Diyos na kung tayo ay lalapit sa Kanya, sabi po sa verse 7, He will have mercy on us and will pardon us. Kaya ibigay lang natin yung faith at yung tiwala natin sa Panginoon and experience the new life that He has for you. But do it before it is too late. Kaya sa atin mga kapatid, habang may pagkakataon pa po tayo, lumapit po tayo sa ating Panginoong Diyos habang siya ay atin pang masusumpungan. Kaya ang ating prayer focus po sa umagan to, pray that we respond for God's invitation to come back and restored. Prayer for neighbors, pray that we may be shining light and a source of blessing in our communities, reflecting the compassion and love of Christ. So may prayer request po tayo from Angeline Mendoza, safe travels of Cyrillin and Jack, protection, guidance, enlightenment, and wisdom. So let's pray po. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Patuloy po kaming lumalapit ng may pagpapakumbaba. Ina-acknowledge ka po namin sa aming buhay na kung wala po kayo, wala po kaming magagawa. Kaya dalangin namin ng patuloy niyong pangunguna. Batid po namin na may mga pagkakataon na kami po ay nanlulumo, kami po ay
lumalayo, hinahayaan namin yung mga distractions na ilayo po kami sa inyo. Kaya patawad po sa mga oras na pinili namin yung lumayo sa inyo at dalangin ko na tulungan mo po yung bawat isa na makabalik sa iyo at talikuran ng kasalanan. At gamitin yung pagkakataon na ito na isik po yung presence po ninyo, isik habang matatagpuan pa po namin kayo sa aming buhay at tawagin ka habang ikaw pa po ay malapit. Help us and guide us sa aming mga buhay na makapagbigay po kami ng honor, na yung mga living testimony po namin na makapagbigay din po ng kalakasan sa bawat tao na nangangailangan din po ng kaligtasan. Maging ilaw, maging asin kami sa mga tao na nakapaligid sa amin, na makita na iba po yung blessing na natatanggap ng mga anak ng Diyos. Kaya Lord, let your light so shine upon us na makita po nila na iba po na pag ang isang tao ay nasa presence po ninyo. Kaya dalangin namin na maging channel of blessing din po kami, maging encouragement din po kami sa mga tao na nanlulumo, na gusto na lang po lumayo, nawawalan ng pag-asa, na maalala po nila na kayo po yung source ng aming pag-asa. Kaya maraming salamat po. Dalangin din po namin kay Sister Angeline Mendoza, yung safe travels ni Cyrillyn and Jack, patuloy niyo po silang proteksyonan, gabayan, at patuloy yung enlightenment at yung wisdom na nagmumula po sa inyo. At makita po nila yung protection na nagmumula po sa inyo, yung goodness po ninyo na hindi nagbabago simula po noon hanggang ngayon. Kaya maraming salamat po. Dalangin din po namin ang patuloy niyong pangunguna sa bansang Israel. Alam po namin yung love niyo sa bansang yan. Kaya Lord, patnubayan niyo po sila, yung mga namumuno sa bansang yan. Lord, naway hawakan po nila ang inyong mga salita. Ano man po yung batas na kanilang ipapatupad, ito po ay laging nasa pangunguna po ng inyong mga salita. Kaya maraming salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa sa araw na to. Gabayan niyo po kami at patuloy palakasin ng inyong mga salita. Maraming salamat po. Binabalik namin ang kapurihan in Jesus' name. Amen. Yeah. Maraming salamat po at God bless po sa lahat ng nakikinig.